Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Hot Anime at shoutout kay Benji Raffles. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oo, nang putulin ni Aaron ang kanyang braso at magbuhos ng bakas ng dugo, halos magkasabay na naisip ng dalawang babae ang nakalalasong dugo sa Aaron. Bilang mga saksi, Shin Shuangman o Ivory, nasaksihan nila ang hindi bababa sa isang pagpapakita ng makamandag na dugo ng Aaron. Lalo na si Ivory, natatakot akong maalala ko pa ang nangyari sa kulungan. Ang kapangyarihan ng makamandag na dugo, maging sa kulungan ng Fuja, ay ganap na naagnas sa makamandag na dugo, na hindi niya malilimutan. Malinaw, dahil binanggit ng kabilang partido ang lason, halatang may bagong paraan ang Aaron sa paglalaro. Pinutol ni Han Sanchen ang sugat, mahinahong tumingin sa ilang patak ng dugo na umaagos mula sa kanyang braso, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata at tumingin sa lalaking palaka at pagong. Anong tinitingin-tingin mo? Sa tingin mo ay maaari mong palabnawin ito ng kaunting dugo kung nalasan ka ni Laozi. Malamig na sabi ng palaka. Natatakot ako na mali talaga ang IQ mo. Kung kaya mong palabnawin ang lason sa pamamagitan ng pagdurugo, ito ay lason ng umutot. Ngumisi din ang pagong. Kung lason ang pag-uusapan, maaari kitang paglaruan, ngunit, sabi ni Han Sanye, ibinaba ang kanyang ulo at bahagyang binalot ng enerhiya ang dalawang patak ng lason na dugo, at pagkatapos ay tumangala sa kanila ng mapaglaro. Ngunit ano, kung umutot ka, hayaan mo na lang. Huwag kang magpapahangin dito. Sa paningin namin, isa ka lang namamatay na tao. Gusto mo bang magpanggap? Sa harap ng kanilang mga ligaw na salita, umiling lang si Aaron at sinabing, pero natatakot ako na hindi mo kayang maglaro. Nang marinig nila ito, natigilan sila sa isa't isa, at saka nagkatinginan sa susunod na segundo, tumangala ang dalawang lalaki at nagtawanan. Hahaha, mas maganda tong mabahong lokong kesa sa sinabi niya kanina. Tumawa ng labis na pagmamalabos ang palaka, at patuloy na hinukay ang kanyang mga tainga gamit ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Sabi niya, gusto daw niyang makipaglaro sa iyo, hahaha, ngumiti ang lalaking pawikan pasulong at paatras, tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang tiyan, at malapit ng mamatay. Not to mention the two of them, even the small monsters in the rear, also laughed softly. Inilagay ni Suziwo ang kanyang kamay sa kanyang noo at inilalayo ang kanyang mukha. Malapit sa kanya ang berdeng dragon. Nang makita siya nito, hindi niya napigil ang sumimangot at bamulong, ano bang problema? Ito, gaya ng sinabi ko kanina, sikat na sikat ang palaka sa Yuming City, hindi lang dahil sa magic skill nito, kundi dahil din sa nakamamatay nitong poison gas. Hindi madaling iligtas ang iyong buhay sa isang lugar kung saan nabubuhay ang malalakas at namamatay ang mahihina, ngunit kung gusto mong tumayo, paanong wala kang dalawang brush? Kung ang shell ng pagong ay ang kanyang natural na depensa, kung gayon ang natural na buhay ng palaka ay ang kanyang pananaliksik sa lason. Masasabi ko na sa Yuming City, sinabi niya na siya ang pangalawang hari ng lason, kaya walang nang ahas na sabihin ang una, 3,000. Ito ay nalilito. Siya ay umatake ng mabangis. Kahit na siya ay nalasan ng mga palaka, dapat niyang samantalahin ang kanyang sariling mga kalamangan upang itaboy ang mga ito bago sila malason. Tungkol naman sa pagkalason, kapag ligtas na tayo, natural na gagawa ako ng paraan. Ngunit ngayon, tuluyan na niyang tinalikuran ang mga kalamangan na ito at bumaling sa mga pakinabang ng disadvantages kaysa sa iba. Ito. Ilang taon na akong gumagala sa Jiangho at hindi pa ako nakakita ng ganitong kalakaran. Sa wakas, medyo nagalit si Suziwo. Larong pambata, binawian lang ng buhay bilang isang larong pambata. May nakita akong mga kabataang baliw,
pero hindi ko pa nakikita. Si Aaron na sobrang baliw na wala siyang kakampihan nang marinig ang mga salita ni So Ziwo. Si Qinglong ay hindi naiinip na tulad ni So Ziwo, sumimangot lang siya at tumingin sa kanya pagkatapos ng lahat, gaya ng sinabi ni So Ziwo, kung ito ay napakasama para sa Aaron, paano ito haharapin ng lalaking ito sa pagkakataong ito, katulad ni So Ziwo, may mga pangolin, habang katulad ni So Ziwo, may soyan at berdeng perlas sa malapit patuloy na humakbang at magkahawak ng mahigpit sa kamay ng isa't isa. Gayunpaman, nang sila ay nag-alinlangan at tumawa ang halimaw, si Aaron doon ay gumalaw sa kanyang mga kamay sa maikling panahon. Ang dalawang enerhiyang nakabalot sa makamandag na dugo ni Aaron ay direktang lumipad sa mga tumatawa, toads at turtles sa napakabilis na bilis na. Nagpanik muna ang dalawa. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay biglang naglabas ng kung ano sa kanilang mga bibig nang hindi nila pinansin, ngunit sa susunod na segundo, sa kanilang pangunawa sa kanilang mga katawan, ganap nilang ibinaba ang kanilang mga puso ng ilang sandali. May sakit ka ba? Ang Palaka ay tumingin sa Aaron na kakaiba. Baka sa mukha niya ang galit at nakakatawa at the same time. Parehong nakita nilang bumukas si Han Sangki at binalot ng totoong enerhiya ang dalawang patak ng dugo na umaagos palabas. Ngayon, bagamat okay lang, kaya pakiramdam nila ay biglang naging lumpo sa utak ang ugali ni Han Sangki. You fucking put your own blood into our mouths. You don't think it's disgusting. You're not disgusting, I'm disgusting, nanlulumo na saway ni Palaka. Nais niyang muling pag-alitan, ngunit ang pagong na lalaki doon ay nginisyan at ibinuka ang kanyang bibig, alam ko. Ang hanggal na ito kaysa sa dapat malaman na siya ay nalasan, kaya alam niya na mayroong lason sa lahat ng dako sa kanyang katawan, at ang dugo ay natural na lason, so, gusto niya tayong lasunin ng makamandag niyang dugo. Tama ba ako? Sabi niya sabay tingin kay Aaron na may pabirong ngiti. Ngumiti si Aaron at tumango, hindi mo masasabing mali ang lahat, ngunit hindi mo masasabing mali ang lahat. Ikaw ay kalahating tama, ang lason na dugo ay natural na nagdadala ng lason ng Aaron, ngunit ang lason na ito ay hindi ang iba pang lason, kaya pareho silang tama at mali. Nang marinig ang sagot ni Aaron, tumawa ang pagong at naisip na siya ay karaniwang tama. Naturally, he was carefree and disdained, but you silly Ratio may have forgotten that even if your blood is poisonous, the poison is also given to you by Toad. Anong epekto nito sa atin? Kunin mo ang lason ni Lauso at lason mo naman si Lauso. Silly Ratio mo talaga. Nalaman din ni Palaka kung paano ang mga bagay, at hindi maiwasang mapag-alitan ng mapang-abuso. Kalmado lang nang umiti si Aaron at dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig, maaaring mas malaki ang epektong may dudulot nito. Nararamdaman mo muna ang matinding sakit sa iyong katawan, at pagkatapos ay maaaring maging miserable. Mapapanood mo ang katawan mo na nagiging itim na tubig paunti-unti. Kung malakas ang iyong kalooban, marahil ay maaari mong gamitin ang iyong tanging ulo upang ipaliwanag ang iyong mga huling salita bago ka mamatay. Nang bumagsak ang boses, tumalikod si Aaron at dumiretso sa counter, kinuha ang susi ng kwarto at bumulong kina Ivory at Han, how to go. Sinulyapan ni Ivory ang lalaking Palaka at pagong, ngunit nag-aalala pa rin siya. Gayunpaman, nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Han Sanchen, tumango siya, niyakap si Han Nayan at sinundan si Han Sanchen paakyat sa hagdan. Sumunod si Qin Shuang, na may nakaka-relax na ngiti sa kanyang mukha, at sabay na umakyat sa itaas. Natigilan din si Pangolin, pero napakadali din ng pagpili niya. Sinundan niya si Han Sanchen ng napakatagal naturally, naniniwala ako sa Aaron. Ang tanging naiwan ay sina Qinglong at Su Ziwo, bagamat naniniwala si Qinglong na higit sa Aaron ang Han kaysa kay Su Ziwo, mas magaling din siya. Iniisip niya kung anong uri ng magic method ang gagamitin ng Aaron para harapin ang pag-atake ng kabilang partido sa pagkakataong ito. Ang iniisip niya sa kanyang isipan ay dapat na hindi bababa sa limitasyon ng Aaron noong nakaraan. Pero, tungkol naman sa North Korea magtapon ng blood cell sa bibig ng kabilang partido at tapos na. Masyado bang nagmamadali para paniwalaan? Ganoon pa rin si Qinglong, at halatang nagpapalabis si Su Ziwo. Kunin mo. Kumuha ng 2 selula ng dugo. Nako, kahit 2 bulan ng dugo, at lolikoan mo ang kabilang partido. Tinatrato ba tayo ng Aaron bilang tanga o tinatrato ba ang kabilang partido? Bilang tanga.
Tumingin si Suziwo kay Qinglong na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Walang magawa si Qinglong at tumalikod. Tinanong mo ako kung sino ang pupuntahan, naguguluhan pa rin ako. Kakaibang hinawakan ni Suziwo ang kanyang ulo at tumingin sa likuran ng mga taong umaalis. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga figurine ng karne at luad sa likod niya. Sa wakas, itinoon niya ang kanyang mga mata sa lahat ng mga halimaw na naruroon. Ang mga halimaw na iyon ay isa-isang nakatitig sa kanya si Things. Hindi napigilan ni Suziwo ang paglunok ng kanyang laway. Ang tinatawag na kaaway ay higit sa bilang. Manatili sa harap ng mga lobo. Maaaring hindi alam ni Han sana ang nangyari, ngunit ang alam niya ay mapupunit siya ng buhay ng mga taong ito. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling tumakas si Suziwo. Paanong matitiis ito ng mga Polaka at Pagong nang makita niyang tumatakbo silang lahat? Ngayon siya ay mabangis na bumangon at sinubukang abutin, ngunit sa sandaling siya ay tumayo at itinaas ang kanyang paa, pareho silang nakasimangot, na may bakas ng pagkalito at panik sa kanilang mga mata. Dahil sa oras na ito, bigla silang nakaramdam ng matinding sakit sa kanilang tiyan, at ang antas ng sakit na ito ay higit pa sa antas ng pagkalason. Nag-alinlangan na nagkatinginan ang dalawang tao. Nagmamadaling sinabi ng Pagong, "Antidote, ang Polaka ay hindi nang ahas na magpabeya." Nang makipagkamay siya, may dalawang table task. Matapos ihagis ang isa sa Pagong, tumangala din siya at diretsong nilunok ang isa. Medyo gamaan ang pakiramdam nila, ngunit ito ay tumagal lamang ng ilang sandali. Ang sakit sa kanilang puson ay agad silang hinayla pabalik sa realidad. Kahit na, ang sakit ay magiging mas matindi kaysa dati. Kumunat ang noo nila at bumaba ang tingin sa kanilang tiyan. Hindi nila maiwasang maging manhid. Sa oras na ito, kahit papaano, ang itim na likido ay dahan-daang bumabad sa sinturon sa pagitan ng pantalon. Bahagya nila itong hinawakan ng kanilang mga kamay. Ang likido ay nanatili sa kanilang mga kamay, ngunit ito ay itim na may pula, at ang baho ay pare-pareho. Ito. Gulat na gulat ang lalaking Pagong at tumingin sa tabi ng Polaka. Ngunit nabigla rin ang Polaka. Walang paglilibang para sa kanya. Bang! Biglang, sa oras na ito, na may dalawang muffled na ingay, ang dalawang tao ay nahulog ng husto sa lupa. Paglingon nila, nakita nila ang puting usok na umuusok sa kanilang mga paa. Higit pa rito, ang kanilang mga binti ay nagsimulang maging uri ng itim na likido ngayon lamang. Natural, ang dalawang tao ay natakot nang makita na ang kanilang mga paa ay ganap na wala sa kontrol at sumuway. Ang matinding sakit ay pumasok pa rin sa utak, ngunit sa mga oras na ito, nakalimutan pa nilang sumigaw, at tanging takot sa kanilang mga mata. Paano nangyari ito? Paano ito nangyari? Nagsimulang mabulok ang kanilang mga katawan sa itim na tubig, mula sa kanilang tiyan hanggang sa kanilang mga paa. Hindi. Sa patuloy na pagtaas ng kaagnasan, ang kanilang dibdib ay nagsimulang maglaho, ang kanilang mga braso ay nagsimulang maglaho, at kahit na patuloy na kumaagnas paitaas. Sa oras na ito, ang dalawang tao ay walang dating kay-abangan, ngunit sila ay natakot, sumisigaw, natatakot at nanginginig pa. Hindi lang sila, pati lahat ng halimaw na naruroon ay bobo rin. Ang eksena sa harap nila ay lumampas sa kanilang imahinasyon at nabigla sa kanilang mga puso. Isang grupo ng mga tao ang umatras ng ilang hakbang dahil sa takot na madamay sila ng mga Pagong at Polaka. Kasabay nito, nakaramdam sila ng matinding pamamanhid sa kanilang anit, dahil ngayon ay hindi lamang ang sinabi ng Aaron, kundi pati na rin ang trahedya sa pinangyarihan. Kahit mamamatay tao, hindi sila makatingin ng diretsyo. Sakit, sarap sakit, ang Pagong ay sumigaw sa sakit, at ang mga pupil ng kanyang mga mata ay patuloy na nagsasabi sa kanya kung gaano siya natatakot sa oras na ito. Pagmamasid sa kanyang katawan na nagiging wala ng paunti-unti, mayroon pa bang mas mabuhok at kakilakilabot sa mundo? Siya ngayon ay labis na nagsisisi na pukawin si Aaron, ang dakilang Diyos. Siya ay gayon, hindi ba Polaka? Kung gaano kalalim ang takot, gaano kalalim ang pagsisisi. Sa partikular, minsang binigyan siya ng Aaron ng pagkakataon, ngunit hindi niya ito pinahalagahan. Sa isang tabi, si Suziwo, na hindi pa ganap na lumayo, nakita din ang pagtatapos ng mga taong Polaka at Pagong. Ang buong tao ay natigilan sa kinaroroonan at tulala sa lugar.
Nakadapa siya sa counter at hindi makapaniwalang tiningnan ang eksena. Nang marinig ang paggalaw sa likuran niya, si Qinglong, na sumunod kay Aaron at iba pa sa hagdanan, ay kakaibang lumingon. Nang makita ang hitsura ni Suziwo, may kutob si Qinglong na may mali, kaya nagmamadali siyang bumaba. Pagkababa pa lang niya at paglingon sa likod, tulala ang buong lalaki sa eksena. Ang mga Polaka at Pagong, tulad ng mga higanti, ay matagal nang nawala sa eksena, dalawa lang ang ulo at ang dalawang pool ng itim na likido sa tabi ng kanilang mga ulo. Paano? How could this? Maging ang berdeng dragon ay nakatayong nakatulala sa oras na ito. Mahirap pakalmayan ang trahedya na nasa harapan niya kahit sandali. Pareho talaga ito ng sinabi ni Aaron, ang kanilang mga katawan ay naging itim na dugo, naiwan lamang ang isang ulo, isang patak lang ng dugo mula sa Aaron. Ano ba naman itong lalaking ito? Sa pag-iisip nito, lumingon siya ng walang pakialam at tumingin kay Aaron na tumuntong sa ikalawang palapag. For a time, mixed feelings siya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!